Sa ulo ng ating mga balita, pagpapalawig sa voters registration, aprobado na sa Kongreso. TESDA ni Mimaropa, naglunsad ng proyekto para sa mga katutubong mangyan. 50 benepisyaryo nakatanggap ng alagaing baboy sa bayan ng Santa Cruz. COVID-19 update sa Marinduque. Alamin. 4 na lalaki sa Afghanistan binitay sa crane. James Lakers nagpapakondisyon na. Ex-beauty queen Maggie Wilson hiwalay na. Bagong mag-asawa nasabugan ng LPG tank. Mrs. patay. Update sa lagay ng panahon sa Marinduque. Alamin. Hapon sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila. Mga kababayan natin sa buong probinsya, sa mga bayan ng Buac, Mugpog, Santa Cruz, Torrijos, Buenavista, Gasan at Mugpog. Ako po si Romeo Mataak Jr. At ako naman, Adrian Rosales. At ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. At sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Ito po ay ang pagpapalawig sa voters registration, aprobado na sa Kongreso. Kapwa inaprubahan na ng Senado at House of Representatives sa kanilang hiwalay na sesyon ang panukalang batas na nagpapalawig ng voters registration. Ang Senate Bill number 2408 at House Bill number 10261 ay inaprubahan ng lahat ng mga senador at nakakuha ng 193 kontra walang boto naman sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ang panukalang batas ng Senado ay nagpapalawig ng voters registration ng hanggang Oktubre 31, habang ang bersyon ng mababang kapulungan ng Kongreso ay nagpapalawig ng huling registration ay magiging epektibo naman sa hanggang sa 30 kapag naisa batas na ito. Tinawag na Speaker Lord Alan Velasco ang pagpasa ng panukalang batas bilang hakbang para maiwasan ang voter disenfranchisement. Nauna nang sinabi ng COMELEC na malabo nilang mapapalawig ng isang buwan ang voters registration dahil masisira na ang kanilang calendar of activities. Samantala, nilunsad kamakailan ng Technical Education and Skills Development Authority, na TESDA, may Mimaropa Office ang proyekto nito Kasama Ka. Kasanayan para sa mangyan sa konstruksyon at agrikultura sa Barangay Bugtong sa Tuog, Socorro Oriental, Mindoro. Pinungunahan ito ng TESDA Mimaropa Acting Regional Director Joel Pilutin, Acting Socorro Mayor Roy Di Claro, Barangay Chairperson Benito Pagpaliwanagan, kasama ibang mga opisyales at representante ng pamahalang palalawigan at munisipyo, meron din ng Philippine Army at ng barangay. Ang proyekto ay napiling inisyatibo ng TESDA
na may participasyon nito sa Poverty Reduction and Livelihood and Employment Cluster o PRLEC ng Mimaropa. At ganun din ang Regional Task Force and End Local Communist Arm Conflict RPF LCAC ang naturang barangay isa sa mga benepisyarong suportado ng Barangay Development Project ng Oriental Mindoro. Sa ilalim ng Kasama Ka, 100 katutubong mangyan ang isa sa ilalim sa 5 pagkasanay, ang organic vegetable, organic chicken raising, meron din ang training production in masonry, solar night light assembly, at ang motorcycle and small engine services na mapagkakalooban ng mga trainees ng allowance para sa internet, PPE, at insurance para sa mga araw na magugugol nila habang nasa pagkasanay. Samantala, tuloy-tuloy ang ginagawang pamamahagi ng mga alagaing baboy ng pamahalaang panlalawigan ng Marinduque. Pinangunahan ni Governor Presbitero Velasco Jr. ang distribusyon ng mga native pig sa 55 benepisyaryo sa iba't ibang barangay sa bayan ng Santa Cruz. Nakatanggap ang bawat benepisyaryo ng 3 inahining baboy. Ayon kay Velasco, layon ng breeder dispersal program na mabigyan ng alternatibong pagkakakitaan ang mga mamamayan, gayon din upang palakasin at paramihin ang Marcaduque. Ito po yung native pig na dinarayo dito po sa ating lalawigan. Mga kababayan, kayo po ay nanunood at nakikinig sa atin naman pong balitaan sa sentro ng Pilipinas. Sa atin pong pagbabalik, pakinggan at alamin po ang ilan po sa ating mga ulo ng atin pong o sa ulo ng ating pong mga balita. Kung saan mamaya po sa ating pagbabalik ay malalaman po natin ang COVID-19 update sa Marinduque. Gayon din po ang balitang pandaigdig kung saan ay 4 na lalaki sa Afghanistan ang binitay. Gamit naman po o binitay po sa crane, nakasabit sa crane. Samantala sa ating sports balita, James at Lakers nagpapakondisyon na po para sa nalalapit naman itong laban. Samantala sa ating balitang showbiz, ang tabayanan po dahil ang ating ex-beauty queen na si Maggie Wilson, ay hiwalay na po ito sa kanyang businessman na asawa. Samantala sa ating tampok na balita, bagong mag-asawa, nasabugan ng LPG tank. Kakalungkot po, Mrs. patay. Mamaya rin po sa ating pagbabalik, alamin po ang lagay ng panahon sa probinsya. Mga kababayan, magbabalik po kami makalipas lamang ilang mga mahalagang paalaala. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Wala na yatang tatapat sa one and only kong dekalidad. Ligtas maaasahan sa timbang kaya magpa-deliver na. Oh, Soleil, 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 hey, hey, ako sa'yo'y panatalaga. Oh, Soleil, 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 hey, hey, tunay ginhawa ang buhay. Dahil andyan ka, Soleil, Soleil. Tawag na sa
0938-332-1624 o mag-text sa 0938-418-2604 at 0935-317-1797. Sa lane, dapat lang safe and reliable. Alright, at sa atin pong COVID-19 update naman ay mayroon pong 5 nadagdag na bagong kaso ng COVID-19 sa lalawigan as of September 26. Sa pinakahuling monitoring ng Provincial Health Office, mayroong 394 COVID-19 active cases ngayon sa probinsya. 23 po dito ay nanggaling sa bayan ng Santa Cruz, 39 sa bayan ng Torrijos, 105 sa bayan ng Buwak. Aba, napakataas. 39 sa Mugpog, 90 sa Gasan at 98 sa bayan ng Buena Vista. Kabuuan po yan na 394 total active cases. Meron naman po tayong 225 na gumaling mula sa kabuuang 2,782 na tinamaan ng sakit. Mayroon namang isa na naitalang namatay noong pong September 26 mula naman sa kabuuang 133 na nasawi sa ating lalawigan. Samantala, sa atin pong balitang pandaigdig, bahagi raw ng ipinatutupad na Sharia o Sharia law ng bagong naorganisang Islamic Emirate of Afghanistan ang ginawang pagbitay ng Taliban sa 4 na lalaki sa crane sa western city sa Herat. Ito ang iniulat ni Joel Tunggal, ang hepe ng in-house security ng United Nations High Commissioner for Refugees o UNHCR sa Afghanistan. Ayon sa kanya, i-display para sa public view ang mga bangkay matapos akusahan ng kidnappers at napatay sa nangyaring shootout. Sinabi ni Tonggal na ginawa umano ito ng Taliban sa iba't ibang pampublikong lugar upang magsilbing leksyon na ang kidnapping ay hindi tinotolerate sa Afghanistan. Inihayag nitong normal na ang mga report na krimen sa nasabing bansa na may kaugnayan sa pagnanakaw, robbery at pagpatay dahil di umano sa nangyaring krisis. Samantala, ayon kay Tunggal noong nakaraang linggo, ay nangyari ang serye ng mga pagsabog sa Afghanistan gamit ang high-tech na magnetic improvised explosive device na kagagawa ng teroristang grupo na Islamic State Khorasan o ISI o ISIS. Ito po yung tinatawag naman na ISIS. Okay. Grabe naman itong nangyari sa Afghanistan kung saan, ayun po nakikita natin sa television, 4 po yan na lalaki ang binitay sa crane. Pero ang pinakamasakla pala dito, ito naman palang mga binitay na ito, gumawa, naakusahan na mga kidnappers. Kaya ganyan ang ginawa po nilang, sabi nga po, kaparusahan para sa ginawa po nilang paglapastangan naman sa kapwa. Okay, at sa atin pong pagpapatuloy ng ating balitaan sa sentro ng Pilipinas.
Alright, mismong si LeBron James ang nagplantsa para sa isang mini training camp ng Lakers bilang paghahanda sa darating na NBA season. Sa isang video na lumutang ay nakitang nagpapapawis ang mga players ng Lakers sa isang school gym para naman sa pagbubukas ng kanilang official off-season training. Nakipag-ensayo ang nagbabalik na veteranong big man Dwight Howard at mga bagong hugot na sina forward Carmelo Anthony at guard na si Russell Westbrook. Bilang pagpapalakas ay kinuha ng Lakers sa offense season sina center DeAndre Jordan, Trevor Ariza, Kent Bazemore, Wayne Ellington at Rajon Rondo. Magsisimula ang 2021 to 2022 NBA season sa October 19. Tampok ang pagdedepensa ng Milwaukee Bucks sa kanilang korona laban sa Brooklyn Nets at ang pagtutuos ng Lakers at Golden State Warriors. Nako, nakakamiss. Samantala, ibinasura ng NBA ang request ni Warriors swingman Andrew Wiggins para sa isang vaccination exemption kaya hindi siya makakalaro sa kanilang mga home games. Dahil sa local coronavirus regulation sa San Francisco at New York ay dapat bakunado ang mga players ng Knicks, Brooklyn Nets at Warriors kapag maglalaro po sa mga home arenas nila. Nakakamiss nang panuurin ang laban ni LeBron James. So excited kita dito sa mga kababayan natin, lalo na yung mga mahilig sa basketball. Ito sana ay matuloy na nga ni. At sabi nga po pinaplansya na ng Lakers. Kasi mga Lakers dyan, comment mga kababayan. Alright mga kababayan, magbabalik po kita sa atin pong balitaan sa sentro ng Pilipinas. Makalipas lamang po ang ilang mga paalaala. Res bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vacunation. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vacunation! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vacunation!
Tinatawagan ang lahat ng mga mamimili at negosyante. Narito na ang programang tatalakay sa inyong mga karapatan. Magtatampok ng mga serbisyo at produktong lokal. Dahil winner ka, negosyo at consumer. Tuwing Webes, 1:00 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7 Channel 3. Winner ka, negosyo at consumer. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bukal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bukal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. At sabay na mapakikinggan sa radyo nating buwak, 105.7 FM. Tuwing araw ng Sabado, 5:00 ng hapon. Lynn Angeles, on board! Samantala sa atin pong balitang showbiz, hiwalay na ang dating beauty queen at TV host na si Maggie Wilson sa asawang si Victor Consunji. Sa kanyang Instagram, inanunsyo ni Wilson ang pagtatapos ng kanilang pagiging mag-asawa sa loob ng 11 taon. Hindi naman na nito binanggit pa ang naging rason ng kanilang paghihiwalay. Naging mahirap aniya ang nasabing desisyon at tiniyak nila na kanilang sinusuportahan o susuportahan ang isa't isa. Mananatilian niya silang magkaibigan at magulang sa 9 na anyos na anak nilang si Connor. Taong 2007 nang kinoronahang na si Wilson bilang Binibining Pilipinas World at dating TV host habang ang asawa nito ay may sarili namang construction company. Alam niyo po itong si Maggie Wilson ay bumisita na dito sa ating lalawigan kasama si yung isang TV host personality. Ano nga yung pangalan nito, nakalimutan ko. Pero napakaganda ho nung yung beach kung saan ay umikot ho yan sa buong probinsya at sabi niya ay napakaganda talaga ng Marinduque. Kaya nung nabalitaan natin na naghiwalay na itong si Maggie Wilson at saka si Victor Consunji, napakayaman po ng asawa rin nito, isang businessman at sabi nga dito ay construction company at talagang sikat ang pamilya nito. Kaya nalulungkot tayo sa loob ng 11 taon, ang pinakamasaklap dito yung kanilang 9 na anak. Pero aniya, sa kabila naman ng lahat ay mananatili silang magkaibigan at susuportahan ang bawat isa. Samantala, hindi na nabigyan pa ng mahabang-habang pagkakataong magkasama at nakabuo ng malaking pamilya ang bagong kasal na mag-asawang Jeff at Eliza Marie Avila mula sa Casimiro Town Home sa Barangay Daniel Fajardo, Las Piñas City matapos masabugan ng LPG tank sa loob ng apartment na kailang tinutuluyan. Ito ay noong nakaraang Setyembre 2021. Itong Setyembre 24, 2024 ay tuluyan na nga ang sumakabilang buhay si Eliza. Ayon sa madamdaming Facebook post ni Jeff, sumisigaw o sumingaw ang gas mula sa LPG tank nang sila ay magluluto na. Nagulat na lamang sila nang bigla itong sumabog. Kinagulat naman ng kailang mga kapitbahay. Sira-sira maski ang bubong ng bahay ng mag-asawa at sugatan silang nakalabas sa bahay sa tulong ng mga residente sa lugar. Ayon sa salaysay ni Jeff, bihira naman daw silang gamitin ang lutuan. Hindi umano nila napansin na may butas pala ang hose, maaring dahil sa ngat-ngat ng daga. Pag sindi raw nila ng stove ay doon nagkaroon ng malakas na pagsabog.
Samantala, sa lagay po ng panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog ang inaasahan sa Kabikulan. Sa Northern Samar, Oriental Mindoro, dito po sa ating probinsya at gayon din sa bahagi po ng lalawigan ng Romblon. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa Hilaga hanggang Hilagang Kanluran ang iiral na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon ng karagatan. Ang araw po ay lulubog mamayang alas 5:39 ng hapon. Aba, medyo maaga-agang lulubog ang ating haring araw ngayong maghapon. Samantala, dito naman po sa bayan ng Buwak, napakainit po sa buong maghapon. Talagang ibang-iba na ang ating panahon ngayon. Diyan sa bahagi ng Gasan Partner, dahil ang atin pong kasamang Adrian Rosales naka-work from home at nandyan po sa bayan ng Gasan ngayon, live ho na nag-uulat. Ano dyan ang lagay ng panahon, partner? Dito, mainit na mainit ang sikat ng araw. Pero nagugulat ako kanina dahil sa kabila ng mainit na sikat ng araw, abay kumikidlat. Oo, sa bandang parang medyo bundok, ang bandang Lapuyan, Guyay, kumikidlat-kidlat. Parang mayroon akong meron akong nabasa kanina o kahapon. Ano ba yung lagay doon ng bagyo? Meron ba, partner? Meron tayong bagyo pero ito ay mukhang datangakin nito. Yun ang umuong sama ng panahon na hindi naman dito sa papasok sa ating bansa. Oo. Kung hindi nagbabago yung direksyon niya ay maaaring sa either Taiwan papunta ng Japan. Ito po yung update sa lagay po ng ating bagyo. Yung bagyo pala ay nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Subalit posibleng pumasok sa bansa mamayang gabi o bukas ng madaling araw, ayon po yan sa Pag-asa. Oo, mantabay mga kababayan, bibigay po tayo ng update po hinggil po sa bagyong dyan, kung sakali man na pumasok nga ni po yan, doon nandyan pa po yan sa Philippine Area of Responsibility o sa PAR na tinatawag. And sabi nga ni po ng Pag-asa, inaasahang pumasok sa bansa mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Ayon po yan sa pinakahuling datos ng Pag-asa, partner. Kaya nga wag din tayong kapakatiyak na lagi magandang panahon pag ganitong may mga namumuong sama ng panahon o bagyo. Minsan bigla na lang bumubuhos ang malakas na ulan lalo na sa gabi. Kaya maging alerto rin po ang ating mga kababayan lalo na po sa mga nasa gilid ng mga ilog at sa mga lugar na kung saan ay prone din sa mga landslide. So, mag-ingat mga kababayan at palagi po kayong magdala sa tuwing lalabas, hindi man malakas o wala mang ulan bago kayo lumabas sa inyong mga tahanan. Pero siguraduhin nyo pong magdala kayo ng anumang pananggalang sa ulan, payong, at sombrero, kapote, mga kapamilya. Dahil hindi mo alam, sa paglabas mo, saka pa lang po pala bubuhos ang isang malakas o katamtamang buhos ng ulan. Kaya palagi po kayong ika nga ay magdala o magbitbit ng anumang uri ng pananggalang sa ulan. Meron ba tayong mga greetings sa atin pong balitaan? Parang hindi ko na monitor ang ating balitaan dahil maraming mga technicalities na kailangan hong ayusin. Ito ho kasi yung challenge kapag naka-live talaga. Sa kabila po ng aming pagngiti dito sa harap ng camera, napakarami hong mga kaganapan na nangyayari naman po sa likod ng telon o sa likod po ng camera na tinatawag. So, nakalimutan ko, ano bang mga update natin dyan sa mga... Marami pala nagpapabati. Uy, pasensya po hindi ko po nababati. Ayan, basahin po natin, direct tuloy. Si Rencita, pagaling magandang araw po, Marinduqueño. Jason, Malalad Hermosa. Si Mark, si Ariel Ordeliano na lagi nakasubaybay. Sana makasama ka namin soon at makabisita ka dito sa studio. Si Donna Lundag, hello, magandang hapon, watching from Santa Rosa, Laguna. Si Chris Lawrence Perlas, nanonood dyan sa Barangay Aturan sa Santa Cruz. Hi, kabayang Chris, kumusta ang lagay ng panahon dyan sa bahagi ng Santa Cruz? Si kabayang Mel Saher, magandang, Pandanggo. Magandang hapon po, watching from Mandaluyong. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan. Si Joel Kasaigan, watching from Iray, United States. Saan ba ang
ang IRA United States. Lagi kong nakikita na nakatutok yan dito sa ating, parang isang bahagi yan ng federal state ba yan? Or parang isang state na malayo sa Amerika, parang kagaya yan ng Guam, yung IRA. Tama ba ang pronunciation? Actually, yan ay aking ni-research yung IRA state na yan dahil lagi kong na-encounter yung message ni Kabayan. So parang Guam, nandito sa may taas ng malayong isla sa Amerika, pero state nga po ng ng Amerika. Yan si Lourdes Tim watching from Batangas pero taga Bacau, Ilaya, Gasan. Magandang hapon po Noel Pahutagan, Villa Vicencio. Gayon din si Noemi Lacdao Ronya watching from Binangonan, Rizal. Malakas po ang ulan diyan. Malakas pala ang ulan diyan sa Rizal, sa Binangonan. Watching from, sa Kaohsiung, Taiwan. Parang nanggaling ako diyan. Kabayang Noel Pahutagana, Villa Vicencio. Nanggaling ako diyan sa Kaohsiung, Taiwan, tsaka sa Taipei. Mga kababayan nating Marinduqueño, ano nga yung grupo ng mga Marinduqueño na nandyan sa Taiwan? Noemi Lacdao Ronya, pa-shoutout po sa family ko sa Antipolo, dyan po sa Gasan, Lacdao family. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagtutok. Oo, kabayang Noel, anong inatrabaho mo dyan sa Kaohsiung, Taiwan? Yan, a special shoutout din kay Arnel, kay Elmar, at kay Lawrence, kay Cedric, at sa lahat ng ating mga Dabarkads dyan sa bahagi naman ng Gasan, kay John Lawrence Magno, tama ba ako? Yan. Mga frontliners ng ating ospital, special shoutout po sa inyo, mga magigiting na mga frontliners, and of course, sa atin pong kaibigan, si Dr. Manuel Saratan, gayon din kay Dr. Jerry Caballes, at sa lahat po ng ating mga kapamilya. Ang sakit ng sakit sa tenga, partner. And of course, a special shoutout po sa ating mahal na Mayor Army Carrion na napaka swerte namin kanina dahil nakadaupang palad namin siya, and as usual, 'di ba Santi, palagi namang nagapaabot yan sa atin si Mayor Army Carrion. Antabayanan po ang kanyang programa Carry On Air dito po sa Marinduque News Network. Makakasama po natin si Mayora at ang mga head ng mga ang mga officials ng bayan po ng Buwak, dahil isasalang po natin o magbibigay po sila ng update sa inyo, mga kababayan. Special shoutout as well kay Tita Agnes Lasso na nanunood dyan sa Rojas City, Palawan. Tita Agnes, yung Rojas ay city na rin ba? Tita Agnes? Nanggaling po ako dyan. Nung ako naman ay pumunta sa El Nido, Palawan. Hi, Tita Agnes. Ang ganda ng inyong resort dyan. Looking forward ako na makabisita ulit at makapag-unwind sa inyong napakagandang resort. Hotel dyan sa Rojas City, Palawan. Hello sa mga COMELEC personnel ng Marinduque. Iba yung pag-iingat sa inyong lahat dyan. Praying always for your safety in the discharge of your duties as electoral frontliners. So po yan, kanina nga po ay nakadaupang palad po natin sa pamamagitan po ng virtual meeting ang atin naman pong Provincial Election Officer sa katauhan po ni Attorney Angela Christine Royandoyan, kung saan ibinahagi po niya at ipinaalam sa ating mga kababayan na sa darating po na September 30 ang huling araw ng atin naman pong voters registration. Sa lahat po ng mga mayor na nanunood, and also ipinababatid at pinamamalay po sa lahat doon sa mga aspiring mga individual para po sa ating sabi nga ni ay nalalapit na pagpa-file ng Certificate of Filing of Candidacy. Malapit na po yan this coming October 1 to 8. Kaya naman may mga reminder po si Attorney Royan Doyan para sa inyo. Lagi nyo, kasi yan po ay magre-resulta ng disqualification. Partner, ikaw. Partner? Hello, binabati rin natin yung ating mga frontliners sa mga barangay naman,
lalo na doon sa mga area na ngayon ay may mga COVID positive, yung mga barangay. Binabati natin at stay safe po kayong lahat. Batiin din natin, partner, ang ating bukal, Lynn Angeles. Antabayanan po siya sa bukas dahil nandyan po siya sa bahagi naman ng radyo natin Santa Cruz kung saan ay magbibigay ulat sa kanya naman pong programang Lynn Angeles on board. Yan, special shoutout din sa aking nanay at sa aking tatay sa bahagi po ng Buangan, Torrijos, Marinduque. And of course, kay Jason Malala de Hermosa na nakasalubong ko kanina at busy papasok para naman dyan sa M. Loelier Express Buena Vista Branch. At kay Kyle pala na nakasama namin kanina, ni Michelle Macariola. Hi Kyle, nakakatuwa naman Kyle na dati pa lang nagatrabaho. Isa lang yung nagatrabahuhan namin ni Kyle. So, na-amaze ako dahil yung pinagtatrabahuhan ko dati sa Manila, doon din pala nagtrabaho itong si Kyle. Special shoutout din kay Bukal. Kay Bukal Lynn, na bukas nga at sa Saturday meron silang programa sa atin. Special shoutout din, though binanggit na natin ito kanina sa ating programang Kapihan, kay Governor Presbitero Velasco Jr., sa ating napaka-supportive na Speaker of the House of Representatives, si Speaker Lord Alan Velasco, sa ating Vice Gobernador Romulo Bacooro Jr., 10 ng mga kasama sa Sangguniang Panlalawigan, ang mga bukal, mga board members, at lahat ng 6 na punong bayan sa lahat ng munisipalidad dito po sa ating probinsya. Kumusta na po ang pakiramdam kaya ng ating mga kababayan, mga aspiring leader, and eventually could be a leader, pinuno ng ating lalawigan. Kumusta po ang paghahanda ninyo para naman sa nalalapit na eleksyon 2022? Filing pala muna this coming October 1 to 8. Special shoutout din kay Noel Pahutagan Villavicencio. Last day po ng quarantine ko ngayon, working fishing vessel po, sabi ni Noel Pahutagan Villavicencio. Yan. Partner, meron kang pagbati? Oo, binabati ko rin pala yung mga naging kasama kayo na sa ating Zoom meeting, ang CDA ni Maropa, Cooperative Development Authority, ganon din ang LTFRB, DOTR, LTO, at napagpulungan kanina together with USEC Quenting, yung pag-asaayos po ng mga prangkisa, ng mga van transport dito sa ating Marinduque. And salamat po sa pagbibigay ng pansin dito sa lalawigan ng Marinduque. All right. And ano ba ang napag-usapan dyan sa CDA, partner? Ngayon pinag-aaral ng partner kung paano mabibigyan ng prangkisa, especially yung mga van na bumabiyahe from Manila, vice versa, dahil sila ay membro na nga ng kooperatiba at yung mga membro na yun yung priority. Kanya lang ay ibigyan o pinag-aaralan para mabigyan ng special na prangkisa dahil nga ang ating lalawigan ay island province at ang ating mga biyahero ay mostly dumidiretso ng Maynila. Alright, para ang tagal na niyan, partner, ang tagal na pinag-uusapan niyan, ng prangkisa para sa mga door-to-door, pero as of this moment, we haven't heard any concrete plan for that particular program. Hopefully, ang very challenging though, sana, maging, sabi nga, kung ang LTFRB ay regulating body, sana naman magawa na ng paraan iyaan para eventually makapag-serbisyo naman at makapagbiyahe naman ng legal itong ating mga nasa sektor ng transportasyon, particular itong door-to-door van services. Ang rami kasi niyan, partner, pinaliwanag kasi yan sa akin ng dating pinuno ng LTO. Ang rami pala niyang consideration. Maganda pag-usapan yan sa ere, kung may someone na gusto magpaliwanag para maintindihan ng ating mga kababayan what is really happening behind this. Bakit hindi nagiging, sabi nga ay bakit walang prangkisa o bakit hindi nabibigyan ng prangkisa at the same time hindi nagiging legal ang serbisyo ng mga door-to-door
sa ating probinsya. Okay. A special shoutout din partner sa inairog at inaibig ng ating kasama dito si Ayla Sol na talaga namang sobrang sakripisyo din bilang isang frontliner dito sa ating lalawigan bilang kabahagi naman dyan sa Marinduque Provincial Hospital. Partner. Okay. Sige, dire-diretso po tayo para naman sa ating pagkaing pangkaluluwa. Ayan, at sa hapong ito, ang ating pagkaing pangkaluluwa mula sa aklat ng mga awit dito sa 18, versikulo 28. Sapagkat iyong papagniningasin ng aking ilawan, liliwanagin ng Panginoon kong Diyos ang aking kadiliman. Ayan. Alright. So, ano bang sinasabi? Ano bang pagbubulay-bulay mo dyan sa laman ng ating pagkaing pangkaluluwa, partner? Ayan, sa akin, pananaw ko dito, sa salita ng Panginoon, gaano man kadilimi pinagdadaanan sa buhay ng bawat isa, minsan talagang dumarating yun, pero may liwanag pa rin kung tayo ay hindi mawawala sa ating pananalig sa Diyos. Partner. Alright, yan nga din po isang bagay na yung aking pangalan. Yan. So, isang bagay na magandang pagbulay-bulayan ng ating mga kababayan sa pagsapit po ng hapunan. Okay. So, oras na po para po tayo ipansamantalang magpaalam. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagtutok at pagsubaybay sa atin naman pong balitaan sa sentro ng Pilipinas. At kung may mga pagbati pa dyan, atin ang papasadahan. Pero kung wala na po, maraming salamat unless meron ka pang gustong ipaabot, partner. Sila Tito Nelson Nase and si Tito Nelson Nase and Tita Susan Nase ng Dream Favor Travel and Tours. Sino pa ba? Si Penro Aimee Diaz and nandito pala si Jelomy kanina ng Department of Interior and Local Government. Hindi pala. DNR pala. Hindi, DILG nasa nila. Naisip ko si Carla. Si Carla na lagi mong guest dito naman sa iyong aksyon barangay. Siguro, partner, antabayan, imbitahan mo rin yung ating mga kababayan para naman sa iyong aksyon barangay bukas. Oo, at inaanyayahan natin ang ating mga kababayan Monday, Wednesday, and Friday. Bukas Wednesday, antabayanan po nyo ang ating programang Action Barangay kung saan ay ating po tinatampok yung mga halagang mga issue na may kinalaman sa barangay at nagiging guest po natin yung iba't ibang mga ahensya na kung saan ay nakakabagyan ng suporta sa ating barangay. And this coming Monday pala, October 1, yung pagiriwang ng CDA o Cooperative Development Month ay magkakaroon ng opening at i-live natin yan sa Marinduque News Network. Ano bang pag-uusapan doon, partner? Iba't ibang mga talakayin, yung mga regarding doon sa mga kinakaharap ng ating mga CDA, lalo na sa rehiyon ng Mimaropa. Alright, sige po. Maraming salamat mga kababayan sa pangalan po ng aming Regional Director, Dr. Joey Alagaran ng Philippine Information Agency Mimaropa. At gayon din po sa aming mga kasama dito sa Marinduque News Network, ang ating official media partner, si Direk Mark Cesar Ola sa bahagi po ng produksyon. Nandiyan naman po si Mr. Joe Pete Lumagbas. Lumagbas. Sa bahagi naman po ng ating technical pa rin, si Assistant Director Santino Latorena. Sa bahagi po ng story editing, ang atin pong kasama sa Philippine Information Agency, si Mr. Maquinardo, at special shoutout do sa kanyang mahal na katipan dyan sa bahagi naman ng Barangay Amingon. Yan. Gayon din po sa atin pa rin pong mga kasama dito sa Philippine Information Agency at Marinduque News Network. Ako naman ay si Carl Angelo Bunyag. Gayon din po kay Edward, lagi natin nakakalimutan, partner, at kay Edward Nazareno and Rickson Dueñas sa atin pong mga sound engineer. Ako naman, Romeo Matac Jr. ang inyong nakasama sa ating balitaan at nagbabalita po sa inyo. At ako naman ang inyong kabayan, Adrian Rosales. At ito po, magkarinigan po tayo sa kapares na oras at himpilan. Dito lamang po yan sa Marinduque News Network, Lucky 7, Channel 3. Bukas, alas 4,
impunto ng hapon. Muli po, ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bukal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bukal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo nating buwak 105.7 FM tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board! Tinatawagan ang lahat ng mga mamimili at negosyante. Narito na ang programang tatalakay sa inyong mga karapatan. Magtatampok ng mga serbisyo at produktong lokal. Dahil winner ka, negosyo at consumer. Tuwing Webes, 1:00 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7 Channel 3. Winner ka, negosyo at consumer.